ang pinakamahalagang nangyari sa nakalipas na 48 oras. Walang pag-atake, pero umakto ang lahat na parang may naganap. Ano ang nangyari? Magandang araw, ako si Ari at nais kong gawin ang kailangan dahil maraming nalilito. May nagsasabing malamig na ang lahat. May nagsasabi ring palabas lang ito. At may ilan sa social media na nagsabing totoong may pag-atake. Walang internet sa Iran kaya hindi alam ng mga tao ang totoong nangyayari. Sa totoo lang, pag-usapan man ang Estados Unidos, Iran at Israel, mahirap sabihing may itim o puti lang. Kaya talakayin natin ito ng mas detalyado. Noong Miyerkules ng gabi, ika-14 tulad ng nabanggit ko sa nakaraang video, malinaw na handa na ang operasyon dahil sa mga abiso ng seguridad, kilos ng tauhan at senyales ng proteksyon sa rehiyon. Ang typical na pattern bago ang isang malaking atake at pagkatapos ay nangyari na nga. Pagsapit ng madaling araw ng Huwebes, ika-15 walang bumagsak na misil. Ibig sabihin ba nito ay nakansela na? Hindi naman kinakailangan. Ibig sabihin lang nito ay naantala. Posibleng-posible. Ibig sabihin din nito na may mas komplikadong galaw sa likod nito. Oo rin. Ilalatag natin ngayon sa mesa ang mga kumpirmadong piraso, tapos susuriin gamit ang mga ito ang iba't ibang senaryo. Ang sinasabi ng Washington, kilos ng Iran, paghahanda ng Israel at mga pangyayari sa paligid. Russia, United Nations, mga bansa sa Gulpo, Turkey at Saudi Arabia ay may malaking impluensya. At ipapauna ko na sa inyo, kung inaasahan ninyong mareresolba ito sa isang gabi lang, at tapos na, aba, mukhang hindi kayo pamilyar kung paano gumagana ang dinamika. Hindi lang digmaan kundi pati dinamika sa gitnang silangan. Proseso ito, hindi lang pangyayari. Dito sa Israel, hindi relax ang pakiramdam, kundi laging nag-iingat. Hindi takot, kundi ganitong mentalidad. Pwede itong lumala ng mabilis anumang oras. Himayin natin, ano ba talaga ang nangyari mula Miyerkules hanggang ngayon habang nire-record ko ang video na ito? Noong Biyernes ng hapon, bago magsimula ang Shabbat, ang pinakakapansin-pansin ay kahit hindi pa nagpaputok ng goal, hindi nagpakampante ang Estados Unidos, bagkus nag-ingat palalo. Patuloy na lumalabas ang mga senyales na nais ng Washington ng mas malaking puwersang militar sa rehiyon. Halimbawa, tandaan natin na ang mga tauhan sa pangunahing base ng himpapawid ng Estados Unidos sa Qatar, ang Al-Udeid, ay pinayuhang lumikas. Nakita natin silang sumasakay sa iba't ibang eroplano na naglikas sa base at iba pang sensitibong bahagi dito sa gitnang silangan, partikular sa lugar na iyon sa Qatar. Ginawa ito bilang pag-iingat. Noong Miyerkules ng maaga, pinag-aralan din natin ang kilos na iyon sa nakaraang video. Napagkasundo ang babalik sila kinabukasan, pero walang opisyal na impormasyon na ginawa nila ito. Alam lang natin na nananatili ang rekomendasyon. Pangalawa, ang ulat ng Reino Unido na ililikas ang embahada nila sa Tehran. At pangatlo, ang trapiko sa himpapawid. Muling binuksan ang himpapawid ng Iran kinabukasan matapos ang tensyon noong Miyerkules ng gabi. Interesante rin iyon dahil ipinapakita nito na ang rehimen kahit sa publiko lang ay nais magpakita. Patuloy pa rin kaming gumagana. Walang nangyari. Pero may kaibahan dito. Ang muling pagbubukas ay hindi nangangahulugang panatag na ang lahat. Baka desisyon lang ito para hindi tumigil ang bansa o mas makontrol ang daloy. Pang-apat, ang internasyonal na dimensyong pampulitika. Noong Huwebes, ika-15 na pag-usapan na magpupulong ang Konseho ng Seguridad ng mga bansang nagkakaisa para talakayin ang sitwasyon sa Iran. Kung tutuusin, halos hindi ito pinapansin ng pamahalaan ng Estados Unidos. Panglima, ang mensahe mula sa Estados Unidos. Isa sa mga sagot kung bakit hindi inatake ang Estados Unidos ay dahil umano kay Trump na humiling sa kanyang mga tagapayo ng isang planong matinding pag-atake. Isang bagay na hindi magdadala sa Estados Unidos sa matagal na digmaan at tumutugma ito sa realidad na mahirap ipaliwanag. Ang isang pag-atake ay hindi lang basta umatake. Ang pag-atake, kapag ginawa mo, ay kailangan handa ka para sa susunod na araw at sa mga susunod pang araw. Sa Iran, hindi madali ang isang araw. Bukod pa rito, binanggit din ang isang kasabihan na kung totoo, ay napakahalaga para maintindihan ang kanilang pag-iisip. Ang gusto ng presidente ay ang kanyang desisyon ay maging pinal,
Ibig sabihin, ito ay isang pahayag na may basehan. Ibig sabihin, ayaw niya ng isang operasyon na iiwan ang Iran na hindi nasasaktan at ang Estados Unidos ay napapasok sa sunod-sunod na gantihan. Ito marahil ang dahilan kaya pinigilan ni Trump ang pag-atake. Ika-6, tungkol kay Reza Pahlavi, may mga komentong sinabi ni Trump na kaaya-aya si Reza Pahlavi. Nagdududa siya kung sapat ang suporta ni Reza Pahlavi para mamuno sa Iran. Si Reza Pahlavi ang natirang bahagi ng monarkiya na napatalsik noong 1979 bago umakyat sa kapangyarihan ang mga ayatollah at nagbigay daan sa kanilang pamumuno sa loob ng 47 taon. At siya ang inaasahang papalit na mamumuno sa Iran kung sakaling bumagsak ang rehimen ngayon. Bakit mahalaga ito? Isang tanong ngayon ay kung gusto lang ba ng Estados Unidos na mag-pressure at umatake o iniisip din nila ang mga susunod na mangyayari. Politikal at sa aspeto ng politika, ibig sabihin kahit sinong mamuno sa Iran ay dapat pangunahing kaalyado ng Estados Unidos. Layunin ng Estados Unidos para sa sarili nilang interes at sa mga pinamumunuan nila sa mundo. Gaya ng sabi ni Donald Trump, gawing dakila ang Amerika. Wala nang mahalaga rito. Tungkol lang ito sa interes ng Estados Unidos. Kung hindi malinaw, pagkatapos ng araw na iyon, anumang malaking dagok ay maaaring magdulot ng kaguluhang walang kinahinatnan. At lalo na kapag pinag-uusapan natin ang isang rehiyon tulad ng Gitnang Silangan. At lalo na kapag pinag-uusapan natin ang isang bansang kasing hindi matatag ng Iran. Napuno ng iba't ibang ideolohiya at may napakaraming pampulitikang pagkakaiba-iba. Ayos. Pang-7, ang pinakamaingay na senyales militar. Iniulat na inilipat ang aircraft carrier United States ship Abraham Lincoln at ang grupo nito mula South China Sea papuntang Gulf. At aabutin ng halos 1 linggo bago makarating kung saan 2 araw na ang lumipas. Kaya 5 araw na lang ang natitira. May isang punto dito na hindi naiintindihan ng mga tao. Ang aircraft carrier ay hindi lang basta malaking barko. Ito ay literal na isang lumulutang na lungsod na may makapangyarihang air force sa ibabaw nito. At ang attack group nito ay isang kumpletong pakete ng proteksyon at malakas na opensa. Kapag gumalaw ito, hindi lang basta opinion iyon, binabago na talaga ang global na military posture. At kung papunta ito dito, ang tanong ay hindi kung magkakaroon ng eskalasyon o hindi, kundi para saan nila ito inihahanda. Pang-8, diplomasya. Totoo ba ito? Ngayong araw, kinumpirma ng espesyal na sugo ng United States sa Gitnang Silangan, Wilcox, na nakipag-ugnayan na sila sa Iran at umaasa sa diplomatikong solusyon. Mahalaga ito dahil kahit may matinding militar na postura, bukas pa rin ang komunikasyon. Dito papasok ang isang di-komportableng katotohanan. Karaniwan, ang totoong diplomasya ay nangyayari sa likod ng kamera sa pamamagitan ng mensahe, tagapamagitan at tawag. Ika-9, gumalaw ang Rusya. Pero bago ito, may mahalagang bagay. 42% ng nanonood ng videos ko ay hindi pa pala nakasubscribe. Karamihan akala nila subscribe na sila. Kaya may mga videos akong hindi nila napapanood. Tingnan mo kung nakasubscribe ka na, pindutin lang ang subscribe button at kampanilya para malaman mo kung may bago akong video. Hayaan mong sabihin ko, malamang habang pinapanood mo ito, malapit nang maabot ng channel ang 200,000 subscribers. Baka ikaw ang ika-200,000 na subscriber o lampas na tayo roon. Depende kung kailan mo pinapanood ang video na ito. Sa akin, talagang gusto ko lang magpasalamat ng malaki sa bawat tapat na subscriber na nanonood ng mga video na ito, na nanonood ng channel ko. Totoo yan. Maraming salamat sa pagpapahalaga sa trabahong ito na hindi madali at nangangailangan ng oras, pananaliksik at pagmamahal para magawa ng maayos. Maraming salamat, totoo ang sinabi ko. Ngayon, sa ika-9 na punto na tayo. Noong Enero, 16 iniulat na kinausap ni Putin si Netanyahu at ang Pangulo ng Iran, si Mossad Pezeshkian. Nagpapahiwatig ang Rusya ng pagnanais makisali sa usapan bilang tagapamagitan, hindi pangunahing kalahok. Agad siyang inalis sa digmaan. Sinagot din nito ang tanong kung pwedeng makialam ang Rusya
at suportahan ang Iran. Ibig sabihin nito na maaaring pigilan ng Rusya ang ilang bagay, hindi naman ibig sabihin na natatakot ang Rusya sa isang senaryo na sisira sa balanse ng rehiyon. Pero siyempre, ibig sabihin nito na gusto ng Rusya na makinabang sa politika bilang tagapamagitan. Maaaring gusto lang nilang may makuha, laging may lihim na interes. Klaro namang hindi sila makikialam sa sigalot kahit hindi direkta. Kung magkaroon ng digmaan tulad ng 12 araw na digmaan noong Hunyo, hindi nila sinuportahan ang Iran, isang bagay na ikinagulat ng marami. At ngayon, dahil nandito na ito sa mesa, dumarating ang tanong na madalas itanong ng marami, pati na rin sa mga komento. Ari, bakit hindi sila umatake noong Miyerkules ng gabi? Isa-isahin natin ang mga posibleng senaryo. Hindi para magpanggap na propeta, kundi para mailatag ang iba't ibang posibilidad. Unang senaryo, hindi sila umatake dahil hindi pa handa para sa susunod na araw. Tulad ng napag-usapan, mas marami pa ring tanong kaysa sagot sa senaryong ito. Pero ito rin ang posibleng mangyari. Iba ang pag-atake sa Iran kaysa sa kampo sa disyerto. May kakayahang militar ang Iran, malalaking proxy sa iba't ibang panig, mga network para umatake sa mga interes ng Estados Unidos sa rehiyon, at isang luhikang hindi nakatali sa teritoryo. Paghihiganti na hindi laging direkta. Kaya, tingnan natin ito sa ganitong paraan. Kung aatake ka, kailangan mong tanggapin na may gaganti sa'yo. At hindi lang sa pamamagitan ng isang tweet. Oo, gaya ng nabanggit, may pag-aalala sa loob ng gobyerno ng Estados Unidos na baka kulang ang kanilang asset sa rehiyon para harapin ang tugon ng Iran. Kaya, ang lohikal na desisyon ay punuin muna natin ang board saka tayo gumawa ng galaw. Ngayon, isang mahalagang bagay, ang kawalan ng pag-atake ay hindi nangangahulugan ng pagbaba ng tensyon. Minsan ito ay patunay ng paghahanda. Ikalawang senaryo, hindi sila umatake dahil si Trump ay naghahanap ng isang tiyak na bagay, gaya ng sinabi natin, at hindi pa niya ito sigurado. Pero kailangan nating itanong, ano ang mapagpasyang hakbang? Maaaring sirain nito ang mahahalagang kakayahan, ihinto ang depensa, atakihin ang pamumuno, pabagsakin ang ekonomiya, iwanang walang magawa ang rehimen at tuluyang pabagsakin ito. Pero ang makamit ang isang tiyak na tagumpay ay hindi madali dahil nakadepende ito sa intelihensya, sa pagsabay ng mga kondisyong pampolitika at sa tamang kalkulasyon para mabawasan ang panganib na maging isang matagalang digmaan ito na wala namang makikinabang, lalo na para sa Estados Unidos na napakalayo sa kanilang sariling bansa. Kung tanong ni Trump ay kung umatake siya at walang nagbago, pwede ba niyang ipagpaliban, mag-pressure, makipagnegosasyon, at umatake lang kung sigurado siyang magbabago talaga ng laro hindi lang sa rehiyon kundi sa buong mundo? Ikatlong senaryo, oo, may ginawa silang galaw, pero hindi ito palabas, kundi isang operasyon ng presyon at pagmamasid. May isang bagay na hindi natin pwedeng baliwalain sa estratehiya ng digmaan. At tingnan natin ito sa ganitong paraan. Paano kung ang mga araw na ito ay ginamit para ihanda ang Iran sa pinakamataas na depensibong posisyon? Hiniling sa kanila ang protokol, paglipat ng pwesto at komunikasyon para sa emerhensya at ang mga bagong natutunang hakbang mula sa digmaan kontra Israel noong Hunyo 12, 2025. Sa madaling salita, kung mapaniwala mo silang may darating na atake, mag-aaktibo ang kalaban at ilalantad ang lahat ng kanilang estratehiya sa depensa pero wala ka namang gagawin. Simple lang, obserbahan at suriin mo lang. At hindi lang ito sa pelikula nangyayari. Totoo bang doktrina ito ng digmaan? Kaya kapag walang atake, ang kalaban ay naiwan hindi lang mahina kundi lubos na lantad. Nasunog niya ang kanyang mga rekurso, nailantad ang kanyang mga pamamaraan. Nagmobilisa ng maraming piraso, pati na rin mga asset tulad ng mga general, mga politiko, at maging mga mahalagang tao ng rehimen. Hindi niya kayang mapanatili ang pinakamataas na antas magpakailanman. Ganun ba? Hindi natin alam. Posible kaya yon? Oo naman. Isang makatwirang paliwanag ito para sa kalituhan na maaaring idinudulot ng buong sitwasyong ito. At tingnan mo ito sa pinakasimpleng paraan. Pagkatapos ng nakita natin sa Venezuela, sa taktikal na paraan kung paano pumasok ang Estados Unidos at inalis si Maduro, sa teknolohiya, sandata at planong estratehiya ng operasyong ito. Kaya naman, hindi natin maaaring isantabi
na baka isa lang itong simpleng estratehikong laro para ilantad ang depensibong estratehiya ng Iran. Ngayon na alam na ito, maaaring may sumunod na pag-atake. Bakit hindi mabago ng Iran ang kanilang protocol kung nakikita nilang talagang nabunyag sila? Kahit papaano, hindi nila ito magagawa sa loob lang ng ilang linggo. At kung susuriin natin, baka iyon nga ang nasaksihan natin noong Miyerkules. Buong gabi at madaling araw, inalis ng Iran ang kanilang defense protocol habang mabusising binantayan ng United States at Israel ang kilos nila. Purong estratehiya ito. Minsan, mas malakas ang suntok kapag napilitan ang kalaban na ilabas ang kanilang mga baraha kaysa sa misil. Pumunta tayo sa ika-4 na senaryo. Ginagamit ang diplomasya bilang oras para maghanda ng militar. Madalas tanungin ng marami kapag nakikita nilang ang Qatar, Saudi Arabia, Turkey, at iba pa ay nagsasalita tungkol sa pagbaba ng tensyon. Lumalabas sila sa media na parang pinipilit ang Israel o Estados Unidos, kaya akala ng iba ay totoong pressure ito. Akala ng iba, okay na at naiwasan ang digmaan. Pero sa politika, posible bang mangyari ito ng hayagan? Nag-uusap tayo, pero sa kabila nito, gumagalaw na ang mga barko, eroplano, bala, at depensa. Ibig sabihin, tuloy lang sila sa pagkilos. Nagpapalipas siya ng oras. Tandaan, hindi laging para umatake ito, minsan para umiwas din sa pag-atake. Pero ang punto ay ginagamit ang oras na yan sa estratehiyang militar sa kahit anong paraan. At kasabay nito, may dinidiretsong aircraft carrier papunta sa rehiyon. Sa ganitong tingin, mahirap sabihing kalmado na ang lahat. Eksena 5. Ang Estados Unidos ay nagtatayo ng kakayahan sa rehiyon para kung sakaling magdesisyon silang umatake, magiging posisyon ito na kayang tumagal kahit ilang linggo. At mahalaga ang puntong ito. Makikita na hindi ito basta pagbaba ng tensyon, kundi military positioning. Lalo na't gumagalaw ang mga fleet, kagamitan, at inaayos ang mga base. Minsan, hindi dahil aatake na agad, kundi para kung umatake man sila o sumagot ang Iran, mas handa ang depensa ng Estados Unidos laban sa mga misel. Mas maraming plataporma, mas kakayahan sa pag-supply, kontrol sa dagat, at mas politikal na puwang para mapanatili ang tensyon. Ibig sabihin, maaaring paghahanda pa lang ito, hindi pa ang huling eksena. Dito ko rin nauunawaan ang mga nagsasabing ari. Pakiramdam ay malayo pa itong matapos dahil oo, iyon mismo ang nararamdaman. Sa gitna ng mga eksenang ito, nag-iingat ang Israel pero hindi lahat ay lantad. Kapag may banta ng ganti, dalawang bagay ang sabay na nangyayari. Una, ang lantad, mga pahayag, katahimikan at walang pagbabago sa tagubilin. Pangalawa, ang lihim, operatibong paghahanda, alerto sa depensa sa himpapawid at paghahanda ng kakayahan. Iniulat na tinaasan ng Israel ang alerto, ngunit walang pagbabago para sa mga sibilyan. Medyo magkasalungat ito, hindi ba? Dito sa Israel. Normal lang yan dahil pwedeng maging nasa pinakamataas na alerto ang militar nang hindi nagdudulot ng takot sa mga tao sa kalsada. At mahalaga ito. Kung tingin ng Israel na magdudulot ng ganti mula Iran ang pag-atake ng United States, hindi nila kailangang ipaalam lahat ng kanilang paghahanda. Kadalasan sinusukat ng tao ang realidad sa pag-atake. Ngunit ang tunay na realidad ay batay sa pagbabagong nangyari sa sitwasyon. Sa mga araw na ito, ano ang nagbago? Tinaasan ng Estados Unidos ang presyon. Nagdadala ito ng mas maraming barko. Tinaasan ng Iran ang kontrol sa loob ng bansa. Tinaasan ng Israel ang pag-iingat. At ang mga panlabas na aktor ay sinusubukang maglagay ng presyon. Makikita natin na buhay at dinamiko ang sitwasyong ito, hindi tahimik. Dumating tayo sa pagtatapos ng linggong ito, sa unang buwan ng 2026 na gaya ng nakikita ay nagsimula ng magulo. At ang makatotohanang buod ay ito. Hindi naganap ang pag-atake noong gabi ng ika-14 ngunit hindi rin ito senyales ng pagbaba ng tensyon. Ito'y tinitingnan bilang yugto ng pagpoposisyon, pagpuwersa at muling pagkalkula. At ang malaking tanong na nananatili ay, matatapos ba ito sa isang negosasyon o matatapos ba ito sa isang operasyon na magpapabago sa sistema ng laro? Ang sagot, makikita natin yan sa mga konkretong kilos sa mga susunod na araw. Mahalaga kung gaano kabilis mapapatatag ang presensya ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon at anong mensahe ang magmumula sa Teheran kapag naramdaman nila ito.
Mahalagang mag-subscribe kayo sa channel at i-activate ang kampanita dahil tututukan namin ang lahat ng mangyayari sa sigalot na ito. I-share ninyo ang video na ito. Ipaalam ninyo sa akin sa inyong mga komento kung alin sa mga senaryo ang sa tingin ninyo ay pinakamalamang. At huwag kayong aalis syempre nang hindi nag-iiwan ng like.